mga ginagawa nating aksyon para sa laban sa mga illegal recruiters, sir. Malaking tulong yung mga regional offices natin because for example, mayroon nang ginagawang mga closure, no, sa mga nagpapanggap na mga opisina, lalo na itong tinatawag language institutions. Yes, sir. Na nagre-recruit ng mga hindi naman sila allowed to recruit, no. So ang participation ng ating mga regional offices is with the guidance ng central office natin, yung Migrant Workers Protection Bureau natin, is they have to conduct surveillance. Then under that surveillance, pag may nakita natin na pwedeng may kaso sila, so pinasarado natin with our regional offices at saka pinapailan ng mga kaso. Sir, matanong ko lang, itong taong ito nalilipas at 2025, ilang bang mga illegal recruiters ang trafficking in persons ang naipasara po natin, nahuli? I think more than 10, sir. More than 10? More than 10. And that is enough, sir, at this point in time? Kulang pa yan, sir. Kulang pa yan, sir. Kasi marami pa rin talaga, sir, na nagbibiktima sa ating mga kababayan, ano? Yes, kaya kailangan natin yung cooperation ng ating mga kababayan, sir, no? Sa mga barangay, mga munisipyo. Kung meron silang nalalaman na kahina-hinalang mga individual o grupo o institusyon na nagkakandak ng recruitment activities na sa tingin nila ay kaduda-duda, pwede silang mapunta sa mga police officers natin. Opo. At ipag-alam ang ganitong klaseng mga aktibidades upang ma-coordinate din sa opisina namin. Ayun. Ang tanggapan po ninyo ay nakikipag-ugnayan din sa Philippine National Police. Yes, sir. Ba? Yes, sir. Yes, para sir. talaga mahuli sila. Yeah. In fact, sir, we are meron tayong kinakandak na mga coordination meetings sa mga kapulisan natin. Meron tayong kinakandak na capacity building with them. From time to time, we have to share to them the laws regarding this recruitment ng activities ng mga illegal recruiters natin. Pinaalam din natin kung ano yung tama, no? Ano yung tama na pagkandak ng recruitment activities. Alright. Sir, at this point in time, may mga future plans ba tayo para sa ating iba't ibang mga regional officers at yung mga taong natin dyan? Yes, sir. No? Continue yung pag-capacitate natin sa ating mga kasamahan dyan sa mga regional offices natin. In fact, meron silang ginagawang mga immersions, no? Dito sa central office natin to give them idea and other capabilities in order to implement more our programs and services, lalo na dito sa pagsugpo ng illegal recruitment. Alright. Sir, magbabalik muna tayo at bibigyan natin ang ilang mga paalala mula po sa impilaan. Narito muna. Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal ng walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako. Iba-iba man ay isa tayo.
Pasko. Sana'y maghilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko, magkasundo tayo, pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pamamahalan, pabibigay. This is the celebration of the birth of Jesus, and to once again dedicate ourselves and our lives to that service. Iba-iba man ay isa tayo, bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo, ano man ang ginagawa natin. Ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar nyo. #Panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 20 minuto bago sumapit ang alas 4 ng hapon, kapiling pa rin po natin mga kaibigan, si Labor Attaché Hermenegildo Daytok. Sir, magandang hapon po muli sa inyo. Good afternoon, sir. Ang inyo po mensahe sa ating mga kaubayan at sa ating mga overseas Filipino workers na patuloy na nakikinig sa inyo ngayon. Okay, tatlong bagay lang, sir, no? Number one is that yung mga kababayan natin sa mga regions natin, mga barangay, munisipyo, please maging mapagmatsyag tayo sa mga taong pumupunta dyan. Yes, sir. At nang-recruit para at isumbong sa mga kakulang opisina kung meron kayong nakita at napansin na kadoda-doda na mga activities. Number two, Christmas, sir, is a very Malapit emotional, na. is a very Yes, sir. emotional season, no? Ako ay na-assign sa Saudi Arabia, no, before, kaya alam ko kung gaano ka-emotional ang panahong ito. Totoo po yun, sir. Pakiusap ko lang, sir, sa ating mga kababayan, mga pamilya na mayroong mga kamag-anak na doon nagtrabaho sa ibayong dagat, na please call them regularly, lalo na sa panahon na ito na very emotional on their part, kasi gustuhin man nila na makapiling kayo in this season, Christmas season,
But due to their job overseas, para sa pamilya ay medyo hindi sila, nahirapan sila makauwi. So, tawagan nyo palagi at kumustahin. And number 3, para sa ating lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year, sir. Happy holidays. Una po sa lahat, baka may mga gusto kayong batiin. Sir, binabati ko lang yung natin butihing secretary, Yeah. napakasipag, Secretary Hansel Kakdak at ating mga ibang mga opisyal pa. Ayan. Maraming salamat, sir. Hanggang sa susunod na pagkakataon, magkita-kita tayo ulit. Thank you very much, sir. Mga kaibigan, si Labor Attaché Herminihildo Daytok ang ating pong nakapanayam. Tuloy-tuloy din ang ating pamamahagi ng tulong at serbisyo dyan sa kababayan sa local regions. Paulit-ulit rin po natin ipinapaalala at ang ating ahensya na tayo po ay mag-alerto. Yan po ang tanging marutulong natin laban sa illegal recruitment at human trafficking. Mag-research po tayo at huwag basta-basta magpapadala sa mga modus dahil lamang sa may alam. Ano po, mag-ingat po tayo. At narito pa rin po ang tahanan ng OFW para sa Kalingat Aksyon para sa mga bagong bayani. Para sa Kalingat Aksyon, narito mga kapanayam natin ngayong hapon ng isang OFW na si Karen Aquino Villagracia. Isang OFW mula Qatar. Ma'am, magandang araw po sa inyo. Good afternoon po, Sir Onin. Ayan. Unahin ko siguro yung mga panindan ninyo. Ano yung mga naka-display sa ating harapan po at mukhang talagang maganda? Sir, timing po talaga, it's for Christmas season. Ito po ay Obra de Lampara, battery operated. Ito po ang mga pioneer product po ng Obra, Fashion and Crafts. And also we have the Sisidlan. It's a boat style bag. It's a fashion bag that original made of Obra. Paano kayo natutong gumawa niya? Kailan ba talaga gumawa niya? Ako po yung nagde-design and ang mga workers po natin ay for the crafter, mga estudyante po. We help some students po sa Marikina and sa ating mga mananahe, mga senior po. Ayun. So far at this point in time, ilan na ang mga manggagawa po ninyo, ma'am? Meron po akong regular na manggagawa like my mother who do the crochet sa pagbuborda. Tapos meron po akong in-house na mananahe and trimmer yung uncle ko po, and sa mga crafter, may mga on-call po ako mga estudyante. Kaya ko na itatanong sa inyo, ma'am, importante na tayo po ay mapaunlad yung ating negosyo at syempre kakibat niyan yung pagtulong natin sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagtatrabaho po para sa ating mga kababayan. Yes, sir. At this point in time, paano nyo po, ibinebenta yung mga produkto? Sir, available po ang Obra Fashion and Crafts sa tahanan ng OFW sa POEA ground po ng Department of Migrant Workers in Ortigas. So, kami po ay nandun at nasa-showcase din po ang aming mga produkto kapag po may mga events sila ASEC. And available din po tayo sa Tatak Pinoy ng DTI sa Jupiter Street, Makati. Ayan. Masisilabat, Hermi, ay talagang humanga din po. At meron yan siya sa POEA, sa DMW. Ma'am, kamusta po ang inyong pagiging OFW? Kailan po kayo bumiyahe para mag-abroad? Sir, 2014 po ako nang umalis ng Pilipinas. And yung unang trabaho ko po ay naging sales supervisor po ako sa Doha. Nasa city po ako ng Qatar. And then since nagkaroon po ng tinatawag nating blockade, alam po yun ni Labat. Nilabat, oo. So nagkaroon ng recession during that time, and isa po ako sa natanggal dun sa company. And nabigyan naman ako ng pagkakataon na makapag-apply sa school. Alright. So nagturo kayo pagkatapos ng inyong... Yes, sir. Naging teacher po ako sa Doha. So kahit hindi po yun yung natapos ko, pero nakapagturo po ako sa nursery and sa kindergarten school sa Doha. Ma'am, anong ginagawa nyo nung nasa abroad? Lalo pat marami tayong mga kabayan ang naging biktima ng pandemya. Ano ang naging papel natin dyan? Nung pandemya po, nakauwi na po ako ng 2018. But while waiting for the new employer,
sa pagbabalik ko ng 2019, inabot po ako dito ng pandemic. Pero sir, kahit po ako nandito, since naging active po ako nung time na ako po ay OFW sa Doha, naging country secretary po ako ng MinFeed. So yung MinFeed po, MinFeed, yes. alright. Yun Ayun ang po- grupo po ninyo yun sa po yung Doha. community, yes po, Alright. na kinakatawan ko po na tumutulong po sa mga OFW natin, like yung mga distress natin. So, meron kaming like Friday, Saturday visiting sa embassy and OWA to give them like yung mga personal needs ng mga women. Like, alam naman po natin, every month dinadatnan po yan. Tama. So, they need mga personal hygiene necessity. So, nung umuwi po ako ng Pilipinas, na-continue po because of the connection sa community. Yung mga OFW, tumatawag po dito. Ma'am, baka po matulungan mo kami, na-lockdown kami dito sa accommodation, kailangan namin ng mantika, ganito, ganyan. As usual, Filipino food pa rin yung hinahanap Tama. ng mga kababayan natin. Since sir, meron tayong mga kaibigan doon ng mga ibang lahi, nakakapag-connect po ako. Baka pwede nyo po. Kasi kapag ibang lahi po sa Middle East, mas malakas ang loob kaysa sa Filipino. Tama po. And then they have their own car, they have their own funds, yung resources. Nakakapagdala po sila sa mga accommodation. Alright. Well, ma'am, medyo kulangin po tayo sa oras at panahon at this point in time. Ano pong gusto niyo sabihin sa ating po mga kapwa OFWs? Sir, based sa aking experience, syempre, bilang OFW, napakahirap po. Katulad ng nabanggit ni Labat, ngayong magpapasko, ako po ay nakaranas ng maraming taon na nagpapasko mag-isa sa abroad. So, napakahirap pong malayo sa Malungkot pamilya. ang Pasko. Malungkot po, pero kaya naman po nating pasayahin ang ating, ganyan po ang Pilipino. Tama. So, tayo po mga Pilipino, tayo po ay may talent at may gift po tayo from the Lord. So, wag po nating sayangin na habang tayo nasa abroad, mag-ipon po tayo para pag-uwi po natin, pumunta po kayo sa DMW, sa tahanan ng OFW, marami pong trainings na pwede nyong atinan, livelihood, Tama. everything na makakapag padagdag ng inyong kaalaman para kung kayo hindi na po babalik ng abroad, marami po kayong kayang gawin sa Pilipinas. Ano po ang mensahe niyo kay Secretary Hans Leo Cacdac at maging sa Pangulong Marcos na handang-handang tumulong sa ating mga OFWs? Sobrang grateful po ako, lalo na po sa Pangulo, kay PBBM po, dahil po ito pong panahon, naranasan ko po yung hirap ng panahon ng pandemic, pero po, nung panahon po ni PBBM, naranasan kong isang maging magandang negosyante under MSME program ng Marikina. Ang dami ko pong na-avail na free program ng government and opo, talagang sa lahat po ng mga livelihood na pwede nyong i-enroll sa DTI under the leadership of the President Marcos. Ngayon ko po talaga naranasan ang isang pagiging Pilipino negosyante dito sa Pilipinas. At nakikita ko po na uunlad po at katulad po ng sinasabi ng mga women's sector by 2028, itatayo po ang mga kababaihan bilang negosyante. Tama yan, ma'am. At may-ari ng mga negosyo. May sariling business dito sa Pilipinas. Alright. At syempre, kay Secretary po, nagpapasalamat ako. Sobra po, like magkakasama po kami nila Mrs. Cacdac, the other, nung last December 5 po, nung inaward po si Secretary sa Ateneo. Kami po ay representative ng Federation of OFWs, Wow. NCR. So, isa po kami sa nag-receive ng award ni Secretary. We congratulate Sir Hans Leo, Secretary, sa inyong award na Government Service Award during the traditional 2025 Alright. sa Ateneo. Ma'am, maraming salamat po sa oras ninyo at sa pagbabahagi po sa amin ng inyong pong kwento. Thank you, Sir Oni. Thank Mga kaibigan, you po. Thank you, alright. Thank you, tahanan ng OFW. Yes, maraming salamat po ma'am. Yan po si Caroline Aquino Villagracia, isa pong dating OFW mula sa Doha, Qatar. Ayan. May mga karagdag announcements po tayo mga kaibigan. OFW Pass ang
bagong digital solution. Goodbye OEC, hello OFW Pass. Kabayan, sumama na sa libo-libo, 405,000 pa po yan at patuloy tumataas na OFWs na nakaranas ng mas pinabilis na proseso sa pagkuha ng OFW Pass. I-download lang ang eGovPH app sa App Store or Google Play at kumpletuhin ng ID verification. Magtungo sa NGA or non-national government agency at scroll down para makita ang DMW section. I-access ang balik magagawa service para automatiko ma-generate ang iyong pass kung may active contract ka. Huwag kalimutang i-monitor ang status gamit ang color codes. Gray, hindi pa generated or voided. Green, active. Blue, used. Amber, expiring soon. At red, expired. Para po sa inyong validity. Digital, mabilis, munti ka summed at mapagkakatiwalaan para sa ating mga bagong bayani ng mundo. Alright mga kaibigan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento, iba pang paghingi ng serbisyo, maaari nyo po makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedbacks para higit kayo mapaglingkuran. Aming inihatid ang programang tahanan ng OFW via Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po muli ang inyong lingkod, Onin Miranda. Ingat po kabayan, saan maging panig na mundo naroon. Shoutout po sa mga masipag na DMW officials, Asek Kiko, Asek Vanny at Director Charles Tabu. Gayon din sa mga kasamahan natin dyan sa DMW Strategic and Communication Service. Muli, samahan niyo po kami sa susunod na Webes parang oras. Abangan ang susunod na episode na may makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Kita-kita tayo muli dito lang sa nag-iisang paborito niyong programa, ang Tahanan ng OFW.